What is up mga lehitimong kapulpol? Ang video na ito ay patungkol sa banal, semi-banal na lugar ng Uruguay. Semi-banal lang siya mga kapulpol kasi katabi lang siya ng Brazil. Mindset ba? Mindset. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung 100% swak sa panlasa ng mga marinong Pilipino na lugar na pagpe-prayer meeting. At bago tayo mag-proceed sa ating video for today, ay papakita ko muna sa inyo yung tungkol sa babaeng umakyat na yan. Hindi yan ano yan siya, customs yan siya na nag-i-inspection sa barko. Huwag kayong masyadong mag-overthinking, inang yan. And to make the story short mga kapulpul, lalabas ako dito sa Uruguay para mag-grocery kasi may mahaba-haba kaming biyahe at para mayroon ako may imbak na pagkain. At pumunta na nga ako ng gangway para mag-antay sa mga kasama kong lalabas at mag-grocery. At syempre, bilangin muna natin yung pera natin kaya baka makabasag tayo ng kamatis, makulong tayo. Mindset ba? Mindset. Mga minimum, mga $200 lang ba para hindi mabitin sa prayer meeting, ha? Umpisa na nga kaming maglakad papunta sa labas sa gate. Medyo malamig dito na time sa Uruguay ngayon mga lihitimong kapulpul, kaya ayan, naka-jacket ako. Pero yung lamig na yan mga kapulpul, baliwala yan kapag nakapag-prayer meeting tayo sa labas. Ay, joke lang, mag-overthink na naman kayo. Medyo malayo-layo yung nilakad namin mula dun sa barko namin papunta sa gate, mga 500 kilometers. Charo. Pero kahit ganun pa man kalayo, baliwala yan. Siyempre ba, palabas tayo mawala pang patagal kahit mapagod pa yan, wala problema yan. At bigla akong nagulat sa puntong ito mga kapulpul kasi may papalapit na malaking aso. King inang yan, baka lapahin tayo, kukulangin pa tayo sa putik na yan. Buti na lang talaga, nakilala niya ako. Sabi niya, uy, Cheese TV to baka pwede tayo makapapicture dito. Uy, Cheese TV, baka may sticker ka dyan, baka pwede makahingi dyan ng mga pangmalakasan mo. At dahil doon mga kapulpul, nagkasundo kami kasi isa pala siyang solid, lihitimong kapulpul follower dito sa Uruguay. Ayan, nagpapicture pa sila Imbes na siya yung magpipicture sa akin, nagreklamo siya kasi siya yung pinicturean, king inang yan. Kaya sabi niya, bilang isang solid, lihitimong kapulpul follower, ay itutur niya kami dito sa Uruguay nang walang bayad. Sasamahan niya kami sa lahat ng lugar na gusto naming puntahan dito sa Uruguay. Basta daw maglakad lang kami kasi hindi siya pwedeng sumakay ng bus or jeep or taxi. At hindi niya lang kami igagayad. Poproteksyonan niya pa kami sa mga asong ulol dito na nakatira malapit sa puerto. Ganyan siya kabait. Tour guide na, protector pa sa mga asong ulol. Kaya nagumpisa na nga kaming maglakad papunta dun sa pinaka-proper ng lugar nila kung saan kami pwedeng mag-grocery. At napakatahimik lang talaga ng lugar dito mga lihitimong kapulpul kasi probinsya to. Tingnan nyo naman parang ghost town. At dito na nga nagumpisang umatake yung mga asong ulol sa labas ng puerto. Tingnan nyo, may rayuma na nga yung aso, may gana pang umatake. At hindi lang pala yun yung asong sasalubungin namin. Meron pa pala sa unahan, king inang yan, ang lalaki pa naman. Pero tingnan nyo yung gagawin ni Teach Me How to Doggy. Tingnan nyo, mapapabilib kayo kasi itataboy niya pala yung mga asong ulol sa amin. May umabol pang isa pero natakot din. Hindi rin sila lumapit mga kapulpul. Sobrang tapang kasi yan ni Teach Me How to Doggy. Sabay sabi, paglapit sa akin, Idol, Cheese TV, huwag kang mag-alala. Sagot ko kayo dito, akong bahala sa inyo. At nagpatuloy kami sa paglalakad sa sentro ng Uruguay. Ayan yung bandila nila. Ayan Tapos may makikita ka rin dito mga panggatong. Ayan panggatong. At pangmalakasang tip mga litimong kapulpul para dun sa mga baguhan. Kapag magsusurlib kayo, huwag kayong sasakay kung kaya nyo namang maglakad para ma-enjoy nyo yung vibes, yung mga nakikita nyo mga tanawin dyan, mga pangmalakasang vitamin sa mata, mga ganon. At magdala kayo ng mga pangmalakasang shades. Pero hindi ako nagdala ng shades kaya mahalata tayo kaya makita nyo hindi na maaraw. And after 5 days sa paglalakad, narating din namin ang paggugroceryhan namin. Yan yung El Dorado. Yung pangalan pa lang, isda na swak na swak. So si Teach Me How to Doggy, nagpaiwan lang sa labas mga kapulpul. Hindi siya pumasok sa loob kasi alam niyang bawal siya sa loob. Kaya antayin na lang daw niya kami doon sa labas. Kaya naman, pagpasok pa lang namin doon sa department store mga kapulpul, bumungad na agad sa amin yung masarap na cashier. Masarap na mga pagkain. Medyo okay na rin yung department store nito mga kapulpul. Pwede ka na rin makapamili dito ng mga grocery na kailangan mo. Pwede ka rin mamili ng mga pasalubong, pero mas prepare ko na bumili sa duty free na lang kasi hindi na ako mahahasil sa pagdadala. So dito may mga benta silang 555 tuna, corn beef, Argentina, sa Pilipinas pala yun. And speaking of Pilipinas, countdown na mga kapulpo, nag-umpisa na ako mag-countdown at uuwi. Hola. Hello! Ayos talaga. Hindi mga banat dyan, isa ka talagang lihitimong kapulpul. Kingina ka! At pagkatapos to ay nag-umpisa na nga akong mamili ng aking mga bibilhin kasi mas malayo-layo yung biyahe namin ngayon papuntang Barcelona, Spain. Tapos pagkatapos pumila na ako para magbayad. Siyempre doon tayo pumila sa mga may mga nakapilang mga magagandang one sa mata. Naman. At pagkatapos to, ayan, nag-antay na si Teach Me How to Doggy. Nag-antay talaga siya sa labas. Inantay niya talaga kami matapos mag-grocery. Diba? Sobrang bait naman ang aso na to. Teach Me How to Doggy talaga to. At
pagkatapos nun ay nagutom na kami kasi mag-aalas 12 na at naghanap na kami ng makakainan. At naghanap na rin kami ng pinakamalapit na money changer. O ayan, money changer, cambio, exchange, ibig sabihin money changer yan dito. At nakahanap na rin kami ng restaurant na makakainan mga kapulpol. At priority ko munang mabilhan ng pagkain yung si Teach Me How to Doggy. Kasi syempre kanina pa kami naglalakad, tapos kanina pa siya sunod ng sunod, tapos sabay tour guide, tapos protection sa amin. Syempre kailangan ko mo siya pakainin, oh, di ba? O kain ka muna ng Teach Me How to Doggy, oh. Tamang food trip ka muna dyan, tamang food trip, oh. Ganyan lang, oh. Chill lang ba, antay sa labas, tapos kain. Yun lang, sarap buhay lang ba? At sa mga lihiti mong kapulpul dyan, nababiyahe ng Uruguay, tapos may balak mag-shore leave, pag nakita nyo to si Teach Me How to Doggy, bilan nyo ng pagkain, pakainin. At pagkatapos ko sa pakainin, ay kumain na rin ako mga kapulpul, nag-order na ako ng pagkain ko. Pagkatapos nun, ay naglakad na kami pa uwi sa barko kasama si Teach Me How to Doggy. Yan yun, di ba busog na si Teach Me How to Doggy? Balik barko na kami mga kapulpul. At hindi pa dito nagtatapos ang food trip ni Teach Me How to Doggy mga kapulpul, kasi nagbili pa kami ng take out para sa kanya mga kapulpul. Pagdating dun sa puerto, ay pinakain pa namin siya ulit. O di ba, paldong-paldo yan si Teach Me How to Doggy. Saan ka pa yan? Tinur guide ka pa, proteksyon na siyempre, ganting pala yan, kakain siya. Pagkatapos nun mga kapulpul, hindi pa talaga tumigil si Teach Me How to Doggy. Hinatid pa talaga kami hanggang sa barko mga kapulpul. Ganyan siya kalupit. At ayan na nga yung barko namin mga kapulpul, kaya nagpaalam na ako kay Teach Me How to Doggy. At dito nagtatapos ang ating for today's video. At huwag kalimutang suportahan ang Lodi nyo. Please share this video, follow my Facebook page, and see you on my next trip!